Okay. Natatandaan niyo po mga kapanalig, last Sunday, ang topic natin is about the Bible history na kinuha po natin doon po sa programa ni Eliseo Soriano na nagkiklaim na siya ang pinakamagaling na preacher sa buong mundo. Wala na daw makakatapat sa kanya. So, diniscuss niya po yung tungkol sa Bible history dahil may nagtanong po sa kanya na tumutugon sa pangalang Maria Teresita de Leon ng Quezon City. Nireview po namin ni Tatang, tapos kinuha ni Tatang yung transcript, at dito po natuklasan natin ang kutakot na mga kamangmangan at kamali ang aral ni Eliseo Soriano. Ginagamit ko po yung term na kamangmangan kasi pag mali ang iyong tinuro, mali rin ang makukuha ng iyong tinuturuan. Pareho po kayong malalagay sa balag ng alanganin. Na, ituloy na natin kasi sinight natin yung mga salita niya last Sunday. Ito yung isa sa bahagi ng kanyang transcript ng kanyang programa. Lumabas to October 6, no? Sabi po ni Eliseo Soriano, quote and unquote po ito, no? Sino ang nag-compile ng Biblia? Yun ang una niyang tanong doon sa last part natin nung Sunday. Tapos, ang karugtong niya, sabi niya, bago pa ipinanganak si Kristo, kinumpile na yan. Wala namang Katoliko nun eh. Tapos ngayon, kukuha kayo ng honor na kayo ang nag-compile. Basahin natin ang 2 Timothy chapter 3 verse 15. So ito po yung basis niya kung bakit niya sinasabi na bago pa si Kristo ay meron ng Bible. O basahin natin, Brother Louie, yung Timoteo, aklat ng Timoteo na basis ni Eli Soriano. 2 Timothy chapter 3 verse 15. At mula pa sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na nakapagdudunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, itinuring lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So mga kapanalig, kung napansin po ninyo, doon sa binasa ni Frater Louie, ang nakasulat po dyan, no? Mga kasulatan. Mga kasulatan. Alam po ninyo, dito sa transcript, napansin ko, pagkatapos basahin ni Daniel Rason, yung nasabing talata, ito po yung sinabi ni Soriano. Quote and unquote. Quote and quote. Nakita mo ha, kapatid, ang tinutukoy po yung nagtanong. Si Maria Teresita. Opo. Ito, ipinakikita ko sa iyo. As early as 65 AD, sinabi na ni Pablo kay Timoteo, lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos, napapakinabangan mo yan. Nakakumpile na o wala pa? Yun ang tanong niya. Nakakumpile na o wala pa? So, para sa kanya, as early as 65 AD, ay nakakumpile na ang Biblia o may Biblia na. Inulit niya. As early as 65 AD, Timothy has a compilation of all scriptures inspired of God. Katoliko ang nag-compile? Sabi ni Eli, ha? May sagot siya. Ano sabi niya? Sa tanong niya, may sagot siya. Tindi ng kawalang hiyaan ninyo. Tinutukoy niya dyan yung Catholic Mga Church. paring claim ng claim ang tindi ng kawalang hiyaan ninyo. Kaya inulit niya, hindi pa nga kayo pinapanganak eh. Hindi pa nga pinapanganak ang una niyong papa. Nakakompile na yan. Yep. Alam mo ninyo, pag tinuloy-tuloy natin yung transcript ng turo ni Eli Soriano, sa ibang bahagi, sabi niya, nakakompile na ang Biblia bago pa ipanganak si Kristo. 200 years before the birth of Christ, nakakompile na ang mga libro ng matandang tipan. Nalaglag na. Ayun na, brother. Ulitin ko po mga kapanalig, maging alerto kayong makinig ha. Sabi ni Eli Soriano, 200 years before the birth of Christ, nakakompile na ang mga libro ng matandang tipan. Pero bago yan, ang tinutukoy niya na nakakompile yung Bible. Yung Bible, oo. So, anong problema ang makikita natin dyan, Tatang? Ito yung sinasabi nating laban-laban. Hindi po kami ang kalaban ni Eli, yung sarili niya. Isipin mo, sinabi mo, di ba, brother, 200 years before the birth of Christ, may Biblia na. Tapos sasabihin mo sa kasunod, nakakumpile na ang lumang tipan. Iba po ang lumang tipan na napagsama-sama
kesa doon sa Bibliang sinasabing ginagamit natin ngayon. Yan, Okay. brother. Oh. Opo. Kaya nga po ang Biblia po, tatandaan po natin, ito po ay compilation of books, collection of books po ang Biblia. So meaning, yung tinutukoy ni Brother Eli Soriano, yun po yung Old Testament lang eh. Oh. Hindi pa yun yung buong Biblia, nakasama ang Old Testament So, at New since Testament. Brother Louie, binanggit mo yan na Old Testament, pag sinabi mong Old Testament, mga kapanalig, hindi mo po pwedeng i-consider na Bible. Kasi ang ibig sabihin po ng Bible ay pinagsama na luma at matandang tipan, Brother Louie. Opo. Kaya tama yung punto mo na yung pagkakabanggit ni Eliseo Soriano ay bulilyaso, palpak na palpak. Ito pa ha, sa transcript, anong sabi niya? Mga dokumento at archaeological find, magpapatunay sa inyo, meron talagang Diyos dahil ang mga taong sinauna, 200 taon pa bago ipanganak si Kristo, meron ng translation ng Biblia from the Hebrew to the Greek. Yan ang tinatawag na Septuagint. Teka, may lilinawin po tayo. Ang gulo po. Ang gulo ng aral ni Eliseo Soriano. Kasi, ang tanong sa kanya ni Maria Teresita, yung compilation. Pagkatapos, along dun sa kanyang pagpapaliwanag, no? Napunta naman doon sa translation. Yan. Magulo po kasi ano bang definition ng translation, Tatang Larry, pag sinabing translation? Tagalogin na natin. Baka may nakikinig na mga miyembro ng dating daan. Opo. Pag sinabi mong translation, ay pagsasalin na mula sa isang salita papunta sa ibang salita. Halimbawa, kung Tagalog, gawin mong English, ang tawag po dyan, translation. Translation. Ang compilation po ay isang kumpletong pagsasama ng iba't ibang bagay, no? Para maging iisa. Yun po ang compilation, kumpletong pagsasama-sama. Yun. Actually, Yun. pag sinangguni natin ng diksyonaryo, total mahilig siya sa diksyonaryo, di ba? Oo. Si Eli Soriano, kada tanong mo dyan, may diksyonaryo eh. Oo. Sa diksyonaryo po, pag sinabi mong compilation, ito po ay tumutukoy sa kanyang synonym, collection, selection, anthology, compendium, sa pinakasimpleng salita, album. Yun. Kaya sa salita ni Eliseo Soriano, Mama Eli, Brother Eli. Yan, naalala mo na naman yung Oo, yung manicurista mo manikuristang eh. bakla dun sa kanto. Oo, hindi yun. May malapit Kasi yun. meron Oo. no kaming manikurista ni Tatang, si Oo. bakla po yun eh, Mama Eli tawag namin. Oo, kasama ni Ronnie yan eh. Oo, si Yung Ronnie. kapitbahay Yung eh. Ilocano. Oo, yung may-ari Oo. ng parlor. Oo, ito ngayon po, at saka si Rudy. Yan, si Ronnie. Ito. Sabi ho ni Eli Soriano, pagbabanggain natin yung salita niya mismo, recorded po ito. Salita ni Eli Soriano versus sa salita ni Eli Soriano. Ano yon? Sabi ni Eli Soriano, nakakumpile na ang Biblia bago pa ipanganak si Kristo. Sabi ni Eli Soriano, 200 years before Christ, nakakumpile na ang mga libro ng matandang tipan. So doon po meron ng contradiction magulo. Ano ba nakakumpile? Matandang tipan. Pero hindi mo pwedeng sabihin na ang nakakumpile ay Biblia. Iba po Kasi yun. ang ibig sabihin ng Biblia ay pagsasama ng matanda at ng bagong tipan. Tatandaan po natin, sa Biblia, meron na, rather sa kasaysayan, na meron na sinasabing pagsasama-sama ng lumang tipan. At nung panahong yon, hindi pa po existido ang bagong tipan. Kaya ang tanong natin kay Eli Soriano batay dun sa salita niya, Bible ba ang na-compile 300 o 200 years before Christ o ang mga banal na kasulatan sa Old Testament? Old Testament. Yan ang Yes. dapat mong linawin. Magulo kang magturo, Eli Soriano Oo. Ngayon, ano ang sacred scriptures na na-compile, Frater Louie? Ano-ano ba itong mga sacred scriptures na na-compile? Ito po yung mga na-compile nun. Yung unang libro ng Biblia, yung tinatawag po nating Torah o yung Pentateuch. Tapos po yung mga books o yung mga sulat ng major prophets. Okay. Yun po So, yun. yan yung tinatawag ni Eli na Scriptures, nakakompile. opo. Yan yung sinasabi ni Timoteo, ay ni Pablo kay Timoteo. Hindi Biblia. Hindi Biblia. Sacred Scripture. Kasulatan na ginawa ni Moises at ng mga propeta. No? At saka, natatandaan mo yung yung eunuch ko, Tang? Ay, Yung opo. eunuch, barkada mo yun eh. Oh, alam niyo po yung eunuch ko,
hindi ordinaryong tao. Oh. Mapera at Sa makapangyarihan. aklat ng gawa yan. 8. Ah. Alam niyo po yung eunuko. Chapter 8. Oo. Ang eunuko po ay tagapamahala ng kayamanan ng Ehiptong si Reyna Candace. Oh. Ibig sabihin niya na Department of Budget, Oo, Department finance officer. Secretary. Oo. Kung meron ng Biblia, sabi ni Soriano, may Biblia na. Kung meron ng Biblia, bakit ang eunuko, ang binabasa niya sa kanyang paglalakbay para sumamba sa Jerusalem from Egypt, Oo. mga aklat lang ni Propeta Isaias kung saan nga tinuruan siya ni Felipe. Oo. So, ibig mong sabihin, ang eunuko kayang bumiyahe para sumamba sa Jerusalem from Egypt, hindi makakabili ng Biblia nung panahong yun, at yun lang aklat ni Isaias ang babasahin. El Soriano, medyo mag-trace baka sa history. Kaya nga po nakakalungkot pag sinabi niya na nakakompile na 200 years before Christ ang Bible. There is no Bible during that time. Yun pong binanggit niyang site sa Timothy, totoo pong may mga kasulatan, pero yung kasulatan na yon, kasulatan ng mga propeta yon, hindi po yun Bible. Kasi pag sinabing Bible, komposisyon ng luma at bagong tipan. Yun ang Bible. Tandaan mo yan, Brother Eli Soriano. Sana matuto ka. Pangalawa, ano ba yung tinatawag niyang translation? Yan. Kasi meron siya sinabing translation. Yan po ang tinatawag na translation noon na Septuagint, no? Septuagint. So ito pong translation na tinatawag na Septuagint ay kasulatan mula sa wikang Hebreyo o Aramaiko, gamit na lengguwahe po ito ng mga Hudyo sa Judea. Ang Judea ay part ng Southern Israel ngayon. Opo. Tungo po sa wikang Grego. Kasi ang salita nila noon ay Hebreo, Aramaiko. Itong tinatawag na Septuagint ay sinalin sa Griego. Ang mga Hudyo po nung unang panahon ay kumalat sa iba't ibang lugar sa gitnang silangan. Gumawa sila, nag-build sila ng mga community sa labas ng Judea. Sila ay tinawag na Diaspora. diaspora. Ano ba kahulugan ng diaspora? Kahulugan po ay ang pangangalat. Pinakamalaki sa diaspora o yung mga nangalat na Hudyo ay nasa Alexandria. Yan po ay parte ng Northern Egypt sa modernong Panahon panahon. ngayon. So, Opo. babalikan po natin para maintindihan natin yung maling turo ni Eli Soriano, maituwid natin. Iba ang translation, iba ang compilation. Huwag mong pagsamahin, maaangat ka. Magbabalik po tayo. Ganito po yon. Kinuha lang natin yung magulong sagot ni Eli Soriano dun sa nagtanong sa kanya. Opo. Kasi pag hindi natin to inaral, kawawa po kung kayo ay matsyempohan ba? Opo. Nakapanood kayo, malilito kayo. Kasi lahat po ng sinabi ni Eli Soriano, palpak, hindi totoo yung pabida sa kanya dun sa comment, sa last part. Oo. Siya ang pinakamagaling na preacher. Wala na raw katapat. Ayaw nga humarap sa amin eh. Simula pa, bago magsimula ang pandemic, hinahamon na namin ng debate. Ang naghahamon sa amin, yung mga kaanib niya, na mga wala ring alam. Paano kayong matututo? Mali yung nagtuturo sa inyo, patapos haharap kayo sa amin. Di wow. Yo. Di ba? So, ganito po. Ito, tandaan nyo, Bible history po ito. Yun pong tinatawag na diaspora rather, sila po yung mga Hudyo na lumaganap sa iba't ibang part. Ngayon nga, yung nasa Northern Egypt sa Opo. panahon natin. Greek po, wikang Grego ang popular na lingwaheng umiiral at ginagamit noon. Ang tawag po dyan, lingua franca. Lingua franca, common language. At ito po ay nangyari dahil sa pananakop sa Europa at Middle East, no, na ginawa ni Alexander the Great na isang Grego. Sapagkat siya ang conqueror, no, nanaig yung kanyang sariling lengguwahe. Yun ang umiral na ginagamit ng mga tao noon. Dahil nga po sa pangangalat ng ilang mga Hudyo, nakalimutan na ang lingwaheng Hebreo. Ito nga mga grupong nangalat na tinawag na diaspora. Dahil sa patuloy na pag-iral ng Greek language. Kaya para po maintindihan, no? Para maintindihan ng mga Greek-speaking Jew ang mga kasulatan, isinalin nito sa wikang Griego noong circa 300 BC. At, Brother Louie, anong tinawag nga doon? Binanggit na natin, ulitin lang natin. Ang translation na ito ay tinawag na Septuagint, isang Koine Greek version ng Hebrew Scriptures. Oo. Septuagint na ang kahulugan ay 70 o 72 scholars na nagsalin nito from Hebrew to Greek. Yun. So, doon nangyari yung sinasabi na translation.
Pero hindi ho kasama dyan yung mga ebanghelyo. Walang translation. Walang bagong tipan dyan. Wala pang bagong Walang tipan. bagong tipan. So walang Bible. Oo. Walang Bible 200 years before Christ na katulad ng tinuturo ni Eli Soriano. Kaya, Eli, ayusin mo pag-manicure mo. Naalala ko yung manicure yun. Sino ba pinag-uusapan natin? Eli Soriano ay nasa Brazil. Ayusin mo ang pagtuturo mo, ha? Ito po yung version na ginamit ng mga diaspora. Kinilala rin po at ginamit ng ating Panginoong Yesukristo pagka siya po ay nagpupunta sa mga sinagoga, sa mga templo. Septuagint po ang gamit ni Jesus na translation. At ganun din po ang mga apostol sa kanyang panahon hanggang sa paglaganap ng Kristyanismo, Yun. ng Christianity. Marco, dahil sa paggamit nga ng Panginoon, no, ng mga unang Kristiyano, yung pagkilala nila doon sa Septuagint na tinatawag, nagalit ang mga Hudyo na nasa Jerusalem at Judea. Bakit naman nagalit? Oo, dahil nga ginagamit ng Panginoong Jesus sa aral Kristiyano, yung Septuagint na intended for the Jews. Ganun ang nangyari. So parang gusto nila exclusive, kanila lang. Kaya ang ginawa nila, idiniklara ng mga ito, ng mga Hudyo, na hindi maaaring gamitin ng mga tagasunod ni Jesus ang kanilang mga kasulatan. Isang grupo ng mga Hudyo ang nagtitipon sa bayan ng Hamya sa pagitan o nagtipon sa bayan ng Hamya sa pagitan ng 70 hanggang 1 taon AD para ideklara ang mga aklat na tinatanggap ng mga Hudyo na hindi pwedeng gamitin ng mga diaspora at followers ni Jesus. Itong nagdeklar na ito, Tatang, dyan sa Jamnia, Opo. yan po yung mga Hudyo na nanggaling sa Jerusalem at Judea. Opo. Sila po ay galit doon sa diaspora, yung mga nagkalat, Yung lumabas. at sa mga Kristiyano kasi ginagamit nila yung mga kasulatan na tinatawag na Septuagint kasama si Kristo. No? Dahil kontrolado ng mga Hudyo sa Jerusalem at Judea ang authority ng kasulatan. Yan ay nakasulat sa Roma chapter 3 verse 2, yung kanilang authority. Itinakwil ng mga Hudyo ang Septuagint version at tanging ang Hebrew language version lamang ang kanilang kinilala, at itong tinatawag nilang Hebrew language version ay binubuo ng 39 na mga aklat kumpara sa 46 na aklat ng Septuagint na kinabibilangan ng 7 deuterocanonical books kabilang ang Wisdom, Sirach, Judith, Baruch, Tobit, 1 and 2 Maccabees at ilang bahagi ng Daniel at Esther. Okay. So, dahil itinakwil at hindi kinakilala ng mga Hudyo ang pagka-Diyos at ang pagka-tagapagligtas, Mesiyas ni Jesus, hindi nila tinanggap ang Septuagint kung saan ito ay kinikilalang inspired o deuterocanonical. Deuterocanonico ang tawag nga dyan. Sa Book of Wisdom, chapter 2, verse 10 to 24, meron pong tinutukoy dyan tungkol sa passion of Christ at pagiging anak niya ng kataas-taasan. Kaya, gigil na gigil ang mga Hudyo ng Jerusalem at Judea na wag gamitin yung 7 canonical books, no? Kasi nga, merong part doon na tumutukoy kay Jesus. Ayaw nga nila si Jesus. Opo. Hindi nila kinikilala ang pagka-Diyos ni Jesus. Hindi nila kinikilala na si Jesus ang tagapagligtas. At ito rin ang dahilan kung bakit hindi dapat tukuyin na apokripa. Ano ba ibig sabihin ng apokripa? Nakatago. Yun, nakatago. Lihim. Isiningit. Isiningit. Yeah. Doubtful authenticity nung 7 aklat dahil nagbubunyag ito ng propesiya pagdating sa ating dakilang manunubos. Di ba? So yan po, tandaan nyo mga kapanalig. Noon pa palang panahon ng mga Hudyo, ayaw na nila yung 7 canonical books kasi ito'y nagtutukoy sa passion at sa dignidad ni Jesus bilang tagapagligtas. Kaya hindi na tayo dapat magtaka kung ang mga protestante ayaw ng 7 books, yung canonical books, kasi lahing Hudyo pala sila, Frater Louis. Ayun. Kaya tama ba yung aral ni Soriano na may Bible na nung 300 years before Christ? So, ang sagot, 200 CE po, when the Christian titles- era yan, ano? Christian era Christian po, era. when the titles Old and New Testament were introduced by the Catholic Church. So, this dramatic shift were clearly acknowledged 2 major collections with scriptural status making up Christian Bible. So, dun pa lang po nagkaroon ng at pagtawag ng Bible
sa panahon ng mga Christian era. Christian o yun, era. panahon ng mga Kristiyano. So palpak agad si Eliseo Opo. Soriano. 'Di ba? Bulilyaso agad si Eliseo Soriano na may Bible na 200 years before Christ. Kasi nagkaroon ng Bible 200 Christian era, Yes. no? At tandaan niyo po sa history ng canon from 360 AD hanggang noong April 4, 1546 sa Council of Trent, no? Diyan po ay ibinigay kung ilang sipi ng libro ang kinapapalooban ng Biblia, at ito nga po ay binubuo ng tinatawag nating 73 books including the 7 canonical or tinatawag nating inspired book, yung mga binanggit natin kanina, yung Macabeo, yung Judith, Sirach, Wisdom, Baruch, and Tobit. Now, pag inaral natin dating circa magmula po nung 360 sa permission ni Pope Liberius sa Council of Laodicea hanggang ito pong pagpapatibay sa tinatawag nating Council of Florence noong February 4, 1442, yun pong Canon 73 books ng 360 AD hanggang ngayon 2020, yan po ang totoong numbers ng Bible. Pagka ang libro mo ay 66, hindi po yan authentic. Yan po ang libro ng mga Hudyo kalaban ni Jesus, at yan ang libro ni Martin Luther na nag-alburuto sa simbahang Katolika noong 1517. Alam po ninyo mga kapanalig, yung iba pang mga pinagsama-samang aklat ng Lumang Tipan, yung tinatawag na Compendium of the Old New Testament, Old and New Testament rather, yung tinatawag na Codex Vaticanus. Yan. Bago yung Codex Vaticanus, Tatang Larry, meron tayong tinatawag na Codex Sinaiticus. Yes, opo, yun po yung mas nauna. Mas nauna. Frater Luis, saan ba nakita yung Codex Sinaiticus na yan? Yun po ay nakita sa bundok ng Sinai. Kaya po Sinaiticus yan eh. Oo. Ganun po yan. St. Catherine Monastery. Particularly St. Catherine na monastery. Oo. Yan po ay sa Egypt noong 1840 hanggang 1850. Doon nila nakita. Opo. At meron pang counterpart yan. Yun yung binanggit mo, Tang. Opo. Yung tinatawag na Codex Vaticanus. Opo. At ito pong mga ito ay yari, no, sa mamahaling balat ng hayop, no? Hindi siya sa basta lamang ordinaryong papyrus. Kasi ang mga materials noon, papyrus, cuneiform, clay tablet, maraming mga materials na ginagamit noon. Ito, ginawa ito sa mamahaling balat ng hayop. Ditong mga aklat na nakita, itong tinatawag nating Codex Sinaiticus na tinatawag nating isa sa pinakamatandang kumpleto. Pero ang kaibahan dyan, Tatang Larry, dito sa Codex Vaticanus, itong Codex Sinaiticus, meron pa siyang mga ibang kasulatan na naka-insert, no? Kaya mas authentic sa history, Opo. mas authentic sa Codex Sinaiticus yung Codex Vaticanus. Kasi doon sa Codex Sinaiticus, nandoon pa yung dalawang popular Christian writing epistle ni Barnabas at ng Shepherd of Hermas. Na pag tinignan natin sa Bible ngayon, wala namang book of Barnabas, wala namang book of Shepherd of Hermas. No? Kaya doon po sa Catholic Vaticanus, Codex Vaticanus, yan po ang pinaka sasabihin nating certified na totoong kopya ng pinagsamang mga kasulatan ng matanda at ng bagong tipan. So another question. Sabi ni Eli Soriano, ang walang hiya kayong mga pare, Katoliko, kakapal ng mukha ninyo, kiniklaim nyo kayo nag-compile. O tanong Eli Soriano sa mga member niya sa dating daan, sino ang gumawa in chronological order ng mga aklat ng Biblia? O pag pinakitaan ko kayo ng Bible ngayon, tingnan ninyo, buklat din ninyo, from Book of Genesis to Book of Revelation, sino nagkasunod-sunod nyo? Chronological nga eh. Sino nagbaybay ng mga yan? O, sagutin ninyo. Imposibleng lumabas yung mga librong yan. Para sumulpot Makakasunod-sunod na. Para sumulpot? Oo. Para yung sekta nila. Para matuto kayo, ito pong chronological order ng mga aklat,
kasama po sa binalangkas ng Third Council of Synod of Carthagene noong 397 AD under the reign of Pope Siricius. Kaya nga dyan ginawa rin yung canonization of the New Testament. Tandaan niyo yan, mga dating daan member, nang matuto kayo kahit papaano. Dito kayo makinig. Nandito ang totoong aral. Magbabalik po tayo. Gracia plena. Napakabilis ng oras. Nasa huling bahagi na po tayo. Okay, inulit natin. Sino ang gumawa in chronological order ng mga aklat ng Bible para magkasunod-sunod from the book of Genesis to book of Revelation? Third Council, Synod of Carthagene under the reign of Pope Siricius, 397 AD. Alam niyo po, yung sinabi ni Eli kanina, yung kinote natin, ang kakapal ng mukha niyo. Oo. Sobra ang kawalang hiyaan ninyo. Ang tinutukoy niya dyan, Catholic Church, Oo, ha? inaangkin ninyo, kayo nag-compile. Ibalik natin yung tanong. Oo. Eli, ang angat-angat mo. Ha? Siyempre, kung sino ang nag-compile, nasa kanya yung original na kopya no ikinonfile. Anong ebidensya mo? Alam po ninyo kung pag-aaralan natin ng kasaysayan, ito naman sabi nga, public knowledge po ito. The oldest extant copy of the complete Bible is an early 4th century parchment book preserved in the Vatican Library, and it's known as the Codex Vaticanus. The oldest copy of the Tanakh in Hebrew and Aramaic dates from the 10th century AD. So, ibig sabihin dito, malinaw mga kapanalig, ang mayroong autoridad sapagkat siya ang nagmamay-ari, nasa kanyang possession, nasa kanyang pag-iingat, nasa kanyang library, yung original na Bible na ginagamit ngayon at pinagbabawasan ng mga protestante. Yung 7 ang binawas nila eh. Kasi Yes, si Martin opo. Luther nanggigil din dun sa Opo. sa indulhense, di ba? Oo. Sa aklat ng Macabeo. Ito dapat malinawan natin. Wala po sa library ng Apalit, Pampanga ang original na Bible. Wala sa lokal nila yung Codex Vaticanus. Wala po. Wala rin sa kadiliman. Wala. Hindi mababasa, hindi makikita ron. Nasa Vatican Library po yan, mga kapanalig. Mga kapanalig, kung hindi kayo naniniwala sa amin, ewan ko lang kung mas matalino kayo kay Mr. Google. Kaya i-google nyo. Kung matalino kayo Mr. Google, huwag kayo maniwala. Pero i-google ninyo, hanapin nyo, where is the original Bible? Sasagot po si Google sa inyo at sasabihin niya, the oldest and complete Bible ay nasa tinatawag na Vatican Library. At pag sinabi mong Vatican, Roman Catholic Church. Di nga kayo. Akala ko sa Commonwealth. Alam sa Apalit. Okay, isa pa. Kailan nasulat ang unang aklat sa Matandang Tipan, Brother Louis, yung Matandang Tipan? According po dun sa mga Jewish at saka mga Christian mga dogmas, no? Ang Genesis po, tinatawag nating unang libro, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, ay naisulat ni Moises 1,300 BC or before Christ. Yan. Ang tanong, paano napatunayan na yan ay sinulat ni Moises? Paano nalaman yung mga taon? Di ba? Sa pamamagitan ng Santa Iglesia Katolika. Ha? Ano ang unang sulat sa aklat ng Bagong Tipan? Pag tiningnan mo ang Bagong Tipan, magsisimula ka sa Ebanghelyo ni Mateo. Opo. Pag pumunta ka sa mga sulat, pag binuksan mo yung gawa ni Pablo, magsisimula ka sa aklat ng Roma. Opo. Ang tanong, kailan naisulat ang unang aklat sa Bagong Tipan? Hindi po yun Roma. Dahil sa chronological order, mauuna ang Roma. Opo. Diba? Hindi po. Ang unang aklat na sinulat sa Bagong Tipan ay ang sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. At ito po'y sinulat niya noong 50 AD, estimated year. At itinuturing na earliest Christian document. Pero pag tiningnan nyo in chronological order, hindi nauuna ang Book of Thessalonians doon sa Book of Romans. Opo. Pero sino ang nagsinop na magkasunod-sunod yan? Mula sa aklat ng Gawa, aklat ng Roma, tapos aklat ng unang Korinto, 2 Korinto at mga sumunod. Iglesia Katolika! Dito, Brother Marco, maipunto ko lang. Para nagulat ka doon, Oo. ha? Hindi, talagang nasyak ako sa kaangatan ni Eli Soriano. Dito, napansin ko, doon sa binanggit mo. Ha?
yung sulat sa taga-Tesalonica, sinulat noong 50 AD. Estimated year yan. Estimated. Paano mong sasabihin ngayon, Eli Soriano, 200 or 300 years before Before Christ, buo na ang Biblia. Ano mangyayari doon? Ano mangyayari doon sa Bible? Scripted na. Scripted na. Sabi, sinulat na bago sinabi ni Pablo, 50 AD, 200 before Christ, nakasulat na yung sasabihin ni Pablo at sulat sa taga-Tesalonica. Naku, palagay ko kung nakikinig si Eli Soriano ngayon, lutong-luto na utak mo ko. Ano ba ginawa? Comics ba yan? Comics? Pangalawa, Frater Louis, ano ba yung ikalawang sulat ni Pablo sa Bagong Tipan, bukod dun sa unang sulat sa Tesalonica? Ang ikalawang liham ng taga-Galacia at ang ikatlo naman ng liham na taga-Pilipos. Ayun, sinulat niya yan habang nakakulong siya sa Epeso. Opo. Ano yung tinuturing nating longest and influential letter ni Apostol Pablo? Ito po yung paborito ng mga iglesia ni Kristo. Ano yan? Ang aklat ng Roma, tatakbo sa 1616. Ayaw nila yung sumunod na talata Ayaw. Ayaw. 1616 lang. 1616. Sinulat yan ni Pablo sa panahon ng 56 hanggang 58 AD. Yung influential letter sa Romans. Okay, eto na. Sabi ni Eli Soriano, ito, natutuwa akong basahin yung ano ni Eli Soriano dito Dito sa kanyang ginawa mong ginawa mong transcript. Nasa na ba yun? Paborito ko itong basahin Pinagsasisigawan niya dito yung mga paring Katoliko na ano daw niya, naka-discussion niya daw yan daw ay sobrang ano yung sinabi ni Eli Soriano? Kawalang hiyaan ninyo. Hindi sa tao. Napakawalang hiya daw ng simbahang Katolika dahil kiniklaim daw yung honor na ang Catholic Church ang nag-compile ng Bible. No? So, sabi ni Eli Soriano, sabi ng mga Katolikong pari na nakadiskusyon ko sa loob-loob ko, tindi ng kasinungalingan nito. Sino nag-compile niyan? So, ito po salita ito ni Eli Soriano. At ito po, binabanggit lang namin kasi po, nais naming ipamukha sa kanya ang sinasabi niya na mas nakakahiya siya. Bakit? Sino ang naglagay ng chapter? Ibig mo sabihin, sinulat ni Pablo yan, sinulat ng mga ebangelista yan, sinulat ni Moises yan, may chapter na? Meron na? Wala! Sino ang naglagay ng pagdidibisyon ng kabanata sa Bible? Ito po ay nagkaroon ng modernong pagdidibisyon sa anyo ng kabanata noong 1227 AD. At ang gumawa po ng effort na ito ay si Archbishop of Canterbury, Reverend Father Stephen Langton ng Iglesia Katolika. Ayun. Kaya nagka-chapter kasi nag-effort ang Catholic Church. Yun ang sinasabi natin wag na pag-usapan yung pagmamay-ari Sino na lang yung gumawa at bumuo Pag sinabi po nating terminong gumawa ng Biblia, hindi po natin tinutukoy sumulat ng Biblia, Minsan nami-misquote tayo dyan Di ba? Ang Katoliko ang gumawa ng Biblia. Ano sasabihin ng ibang sekta? Ayan, inagaw na pati pagsulat sa Biblia. Iba po yun. Iba po yun. Ang pinag-uusapan, pag sinabing paggawa, nagsagawa ng pagsasalin mula sa Griego, Hebreo, papuntang Latin, Vulgate, at yung compilation o pagbubuo ng lahat ng mga aklat na tinatawag natin ngayong Biblia. Frater Louis. At isa pa pong paring Katoliko pa po, no? Si Archbishop Hugo Cardinal Santo Caro na isa pong Dominican. Kabarkada mo na tropa nagkaroon mo. po ng sistematikong paglalagay po ng division ng chapters, ngunit mas sinundan po o pinanigan po ng simbahan yung ginawa po ni Archbishop Stephen Langton. Kumbaga, mas naging opisyal yung ginawang pagdidibisyon ni Archbishop Stephen Langton. Mas systematic siya. Mas systematic para siya. easy to read. Okay. Ito, another question. Sige. Di ba may chapter? Halimbawa, John, paborito natin, Gospel of St. John, chapter 3, verse 16. Sino naglagay ng verse 16? O yung tawag sa Tagalog ay talata. Si Eli yung nagmamanicure sa'yo. Mga kapanalig, sa mga tagasunod ni Eliseo Soriano, makinig kayo. Yang sinasabi niyong Bible na source ninyo, ang naglagay ng chapter, kaya kayo nakakabasa ngayon, ay isang arsobispo ng Catholic Church, Stephen Langton. Ang naglagay ng taludturan ng mga sitas ay isang Catholic writer, printer, classical scholar, dyan po sa Paris. Tumutugon sa pangalang Robert Estin
o sa ibang pangalan ay Robert Estepanus. Yan. At, eto na, Pet Maluto. Ang unang-unang complete Bible na mayroong chapter, kumpleto, mayroong verses, ay tinatawag na Geneva Bible na nirelease noong 1560. At itong Geneva Bible, mga kapanalig, is a Catholic book, Bible, Catholic Bible, no? At hindi ba ninyo alam, mga member ni Eli, na noong 1453 na imbento ang palimbagan, nagkaroon ng tinatawag na mass production, ang inventor ng printing ay si Johannes Gutenberg, na isang Katoliko at nag-release ng Bible na Catholic edition. Imprenta na. Kaya, Eliseo Soriano, quote and unquote. Ngayon, sabi mo, ang nag-compile, kayong mga paring Katoliko, tindi ng kawalang yaan ninyo. Tindi ng kawalang yaan ninyo. Hindi totoo na kayo ang nag-compile. Kasi bago pa lumitaw yung kalilung-lilungan ng mga paring Katoliko ngayon, nakakompile na ang Biblia bago pa ipanganak si Kristo. Bago pa ipanganak si Kristo. Nakakahiya ka, Eliseo Soriano, sa iyong kamangmangan. Dahil hindi iyan ang history ng Bible. History mo lang yan. Natuwa ako doon sa sinabi ni Eli. Quote ko lang isang parte ha. Kaya nung araw, yun daw 200 years before the birth of Christ ha. Kaya nung araw, walang masyadong kopya ng Biblia kasi mahirap magsulat ng kamay eh. Yun, para isulat pa ang Biblia. Naku po, sa mga tagapakinig natin na nagsusuri, dito po kayo magsuri. Dito po kayo magsuri. Nakakalungkot po, ang daming aral ni Eliseo Soriano. Mapapahamak po kayo. Mapapahamak kayo. At si Eli Soriano, si Eli Soriano, gusto mong patunayan na mali kami, sige, mag-debate tayo kahit sa video. Hinahamon ka namin, ulitin ko yan. Ang tagal na eh. Ano pa tayo nagsimula maggamon, Frater Louis? Wala pang lockdown. Ang tagal, di kami pinapagod. Wag mo nang ano yun si Father Darwin Gitgano. Kami na lang mga laiko kami. Kasi laika ka naman eh. Laika. Manicurista mo na naman ang naalala Sorry, nakalimutan ko. Yung preacher, ang tinutukoy natin. Okay. So mga kapanalig, wala tayong interest na maging kritiko sa personal status ni Eli, no? Pero pag pinag-usapan ng aral, hindi tayo pwedeng lumubay dyan. Kasi yung mga bitaw ng salita niya dito, nakakagimbal, no? Tindi ng kawalangyaan nyo. Tindi ng kawalang nyo. Kailangan mapahiya kayo. O sino ngayon na napahiya? Sino naglagay ng chapter? Catholic Church. Sino naglagay ng verse? Writer ng Katoliko. Sino ang naggawa ng imprenta, nakaimbento? Catholic member. Sino ang nag-declare ng Old and New pagsamahin? Council of Carthagena, 397 AD. Pope Siricius, nagbanggit. Yang mga librong yan, composed of 73, tatawaging Bible. Ay, nako. Nasaan ang original? Relax lang. Original copy ng Bible. Nasaan? Nasa Vatican Library. Bago magkalimutan ha, mga kapanalig, sa mga nakikinig, i-replay nyo po ha, Tandaan natin, ang tanong ng isang miyembro ni Eli Soriano, sino ang nagbuo ng 66 books ng Biblia? Sino? Wala po siyang nasagot. Okay, wala siyang nasagot. Palpak ang aral ni Eli Soriano. Maraming salamat po. At ako po, si Brother Marco Evangelista, kasama po si Brother Edelito Otida. Ito naman po si Tatang Larry El Malyari. Ito po si Brother Louis Hermosa. Kami po ay nagsasabi, susunod na ang Yesu Bible Art ni Brother Noel Villanueva. Sumainyo ang katotohanan. Salamat po.